I happen to talk with a witness ito sa isang privy, taong may kaalaman talaga sa tatlong magkakasunod na meeting kung paano po ginawa ang pagpaplano at ang tinatawag na may safe house pa na ginamit dyan lang sa malaking subdivision at malapit lang sa House of Representatives. At ang nandun po, according to direct witness na nakaupo sa meeting, si Franz Castro. Pangangalanan ko talaga siya. At ang dalawa pang hindi na-identify pero kasama niya na most likely ay mga kadre pang urban ng Communist Party of the Philippines. At ang pinagplanuhan sa serye ng mga meetings na ito, at direkta po ito nakausap namin ang source, and I am willing to divulge this everything sa Department of National Defense, sa Armed Forces of the Philippines, and even sa National Security Council kung ano po ang datos at mga pinagmitingan, at doon po na-include ang pag-atake kay Pastor Kibuloy at ang pag-take out at pag-take down sa SMNI. Ang ginawang mga paglilitis daw at ang ginawa ng NTC, ang ginawa nilang pagkansila na hindi naman naging successful lubusan sa franchise ng SMNI, ang pagpapakulong kay Pastor Kibuloy, ang pagwasak sa Kingdom of Jesus Christ, yan ay stage 1 approach. Ang stage 2 po ay impeachment, ang stage 3 ay ang pagkakaroon ng pag-aresto kay Duterte, Rodrigo Duterte, sa ICC na papasok dito with Interpol request to assist ang PNP. Lahat ng ito po pinagplanuhan at ang nakakabahala ay mga pamunuan po ng gobyerno ang nandun. At ang nandun kasama ay ang isang personality at may iba pa siyang mga kasama na identified sa CPP, NPA, NDF, urban operations and urban leaders. Ito ngang isasagawang rally next week na ito, ka-Eric, ng INC, at kung saan magkakaisa din, in full support din ang KOJC. Anong masasabi mo dito? Napakagandang pagkakataon ang pagtitipon na yan na gagawin sa darating na January 13 na pinangunahan po ng panawagan ng Iglesia ni Cristo at ng kanilang mga pamunuan at lokal na mga organisasyon na ngayon ay sinamahan na rin po ng Kingdom of Jesus Christ para sa isang makabuluhan at malinaw na panawagan ng kapayapaan at stability ng ating bansa. At ito po ay napakagandang pagkakataon para maipakita po ng taong bayan na ayaw natin ng kaguluhang pangpolitikang ito at nabubulid po ang ating buong bansa sa maruruming laro ng politika, lalo na po ang malinaw na mensaheng ito ay dapat matigil na ang mapangwasak, at alam naman natin na ibinunsod lamang ng maruming paglalaro sa politika at ambisyon sa poder nang maaga pa itong ginawang magkakasunod na impeachment complaints laban sa Vice Presidente. At malinaw din ang panawagan na ito for National Solidarity and Peace Rally na ito'y nananawagan na maging mapayapa ang bansa, magkaisa para sa totoong pagsulong ng ating bansa, hindi kaguluhang pangpolitika na nagkakawatak-watak ang mga political leaders. Hindi po nagkakawatak-watak ang mamamayan at nagkakaroon ng bangayan sa interes ng politika habang nasasakripisyo ang kabuhayan at ekonomiya ng buong bansa. This is a very significant wake-up call and national call out as well to all national leaders na hindi po kagustuhan ng taong bayan na magkaroon ng mga malalalim at mga matitinding pagbabangayan sa politika. At ako naman on my personal part, gusto ko itong ihayag, bagamat hindi siya political na pagtitipon, ang pinaka-purpose ay kapayapaan, panawagan sa pagkakaisa at para maging mapayapa at mapanatag ang ating bayan. Hindi ko po maiiwasan na dito sa interview na ito, isasabihin ko talaga, sapagkat ang punot dulo ng kaguluhang ito ay ang panunulsol at ang pagsakay at paggamit ng mga taga-komunistang teroristang mga grupo na patuloy na nagsusumikap na makabangon through their urban operations. At yan ang bagamat hindi yan pwedeng sasabihin siguro during the gathering sapagkat it will be a very political statement, but in this interview I hope na nasa puso po natin mga kababayan kung ano po ang punot dulo nitong kaguluhang pangpolitika, kung bakit tayo magkakaroon ng mapayapa at panawagan ng pagkakaisa sa kapayapaan sapagkat ginugulo tayo.
at sinusulsulan at ginagatungan ang kalagayan ng ating bansa, sinasakyan ng mga puwersang mapangwasak, at ang kasaysayan ay ang paggamit ng mga pagkakataon na kung may kaguluhan ay sila po ang nakikinabang. And I'm talking about the former organization na pinanggalingan ko, ang CPP, NPA, NDF. Kaya very, very timely, Admar and Jade, itong National Rally for Peace and Solidarity. Ka-Eric, gaano ba kahalaga ang papel ng Vice Presidente Sara Duterte sa panahong ito na dapat na ay hindi siya matanggal o ma-impeach sa kanyang pwesto? Napakahalaga po yan sapagkat under the Constitution, ang rightful successor as mandated by the highest law of the land, which is yung saligang batas natin o ang ating konstitusyon, ay ang Vice Presidente. That's number one. So ano man po ang mga magaganap o mangyayari na ma-render incapacitated to render and discharge the functions and duties of the President ang nakaupong Pangulo ng Bansa, ang pangalawang Pangulo po ang rightful, duly mandated constitutional successor. Nasa batas po natin yan, at hindi lang batas, saligang batas. Pangalawa, kung tatanggalin natin sa pamamagitan ng impeachment na alam natin political manipulation and paglalaro sa maruming laro ng ambisyong politikal ng interest groups na kilala naman at alam ng taong bayan kung sino mga ito, at sinasakyan pa ng mga totoong kalaban ngayon ng mamamayang Pilipino na nagwawasak ng ating bayan, ang Communist Terrorist Group ng CPP, NPA, NDF through their urban operatives. Mga kababayan, para na rin nating ninakawan at tinanggalan ng kapangyarihan na nagbigay ng mandato ang mahigit 32 million Filipinos na nagboto at nagtiwala kay Vice President Sara Duterte. Samantalang hindi ma-establish ang mga ibinibintang sa kanya sapagkat wala ngang solido na mga ebidensyang nagpapatotoo na siya ay nag-abuso according sa mga aligasyon na ito ng isang orchestrated at calculated move for impeachment complaints. Ang pangatlo, ito nakakabahala. Kapag itinulak po ang impeachment complaints at iakyat sa Senado at magkaroon ng trial at magkaroon ng mga sitwasyon na magtitindi pa lalo ang political conflict sa bansa, ang makikinabang niyan sa kaguluhang magaganap ay ang mga gustong pabagsakin ang gobyerno, which tinumbok ko na ang Communist Terrorist Group na naghihingalo na bagamat hindi pa lubusang natatalo ay gustong mag-rebound sa pamamagitan ng kanilang urban activities. This includes itong political conflict na ginagatungan nila. Ang mangyayari, susubsob ng lalo at lulublob sa kahirapan ang ating bansa na ngayon ay tanggap naman ang katotohanan. There are more than 63% na mamamayang Pilipino na nagsasabing hirap na hirap at naghihirap ang buhay nila. The highest self-rated poverty ng sambayanang Pilipino in the last 21 years. And there are more than 12 million Filipino families na nakakaranas ng gutom o pagkakulang sa pagkain araw-araw. Pabagsak at palugmok ang kabuhayan at mga trabaho. Sa pagkakaroon ng impeachment na gaganapang ito, mas lalo pong sisidhi ang pang-ekonomiya at pangkabuhayang kagipitan ng ating bayan at lulugmok ang buong bansa. Kaya yan pong implikasyon ng impeachment complaints na ito na walang ibang patutunguhan kundi ang pagkakagulo at pagkakawatak-watak ng bansa at lalong kahirapan sa buong bayan natin. At ang nagsusulong nito, Ka-Eric, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ikaw mismo bilang dating kadre, ay nakikita mong ito'y mga aktibong miyembro ng mga kaliwang grupo. Hindi lang aktibo, mga pamunuan pa, Brother Jade, Brother Admar. At ako hindi nag-aalangan na kung hahabulin man nila ako, handa po akong panindigan sa katotohanan. Sila po, ang mga complainants na ito ay tinatawag na urban operatives and leaders of the Communist Party of the Philippines na siya rin pong namumuno sa operations ng New People's Army at ng NDF. Bagamat hindi sila direktang armado, sila po ay bahagi ng buong operational spectrum at bahagi sila ng organizational structure. At ang kanilang mukha ay nagkukunwaring legal at nagkukunwaring nasa gobyerno. But ultimately, hindi nila maitanggi at hindi nila magawang labanan ang CPP, NPA, NDF na siyang talagang organisasyon nila. So ako ngayon ay nagdideklara na sila po ang may pakana nito, subalit nagamit nila ang oportunista na taktika na makipag-alliance
tactically sa ilang faksyon ng political leaders ng gobyerno na sinakyan din po ang ganitong interes sapagkat nagkakaroon nga ng political rivalry. Aminin natin na sa hindi, tumitindi na po ang rivalry sa pagitan ng Marcos Romualdez political group at sa pagitan ng Duterte political camp. Ngayon, nakita yan ng CPP, NPA, NDF na pagkakataon sapagkat mas gusto nilang mahina ang gobyerno kaysa malakas ang namumunong leader, kagaya ng Duterte brand of leadership na tinamaan talaga sila, especially nang naitatag ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kaya gusto nilang hindi magkaisa ang political leaders, hatiin ang mga ito. Ang taktikang tawag dyan, mga kababayan, Brother Admar and Brother Jade, ay ang taktika na focusing the target and splitting the ranks of the ruling class. Yan ay doktrina. Isa-isahin mong watakin at wasakin ang mga grupong malalakas at unahin mo ang pinakamalakas na banta sa inyong organisasyon, which is none other than the Duterte political camp. And then isusunod mo na ibabagsak ang mahinang gobyernong nakatayo. Yan ang taktika na hindi na ipapaliwanag dito sa nagaganap na alyansang tactical political opportunism kung kaya nagkakaroon tayo ngayon ng kaguluhang pangpolitika, including itong impeachment complaints na very divisive. Nasa likod, baga ang sinasabi mo ka Eric, ang nasa likod ng mga kaguluhan na nangyayari ngayon sa politika, sa ating mga leaders ay kabilang dito yung mga pamunuan ng CPP, NPA, NDF dahil yan naman talaga yung unang layunin nila, guluhin at later on ay kubkubin at sila na ang mamahala sa ating bansa. Exactly. Joining the government to destroy the government. Pretending to be using democracy to destroy democracy. Pretending to be defending the people by using the people, exploiting their sentiments and exploiting their situation to capitalize on creating chaos and disorder so that you become relevant in order to grab power. In fact, sa inyong programa ngayon, ito ang pinakaunang sasabihin ko, in a regular program, dalawang serye na po ang binulgar ko. I happen to talk with a witness ito sa isang privy, taong may kaalaman talaga sa tatlong magkakasunod na meeting kung paano po ginawa ang pagpaplano at ang tinatawag na may safe house pa na ginamit dyan lang sa malaking subdivision at malapit lang sa House of Representatives. At ang nandun po, according to direct witness na nakaupo sa meeting, si Franz Castro. Pangangalanan ko talaga siya. At ang dalawa pang hindi na-identify pero kasama niya na most likely ay mga kadre pang urban ng Communist Party of the Philippines. At ang pinagplanuhan sa serye ng mga meetings na ito, at direkta po ito nakausap namin ang source and I am willing to divulge this everything sa Department of National Defense, sa Armed Forces of the Philippines, and even sa National Security Council kung ano po ang datos at mga pinagmitingan at doon po na-include ang pag-atake kay Pastor Kibuloy at ang pag-take out at pag-take down sa SMNI. Ang ginawang mga paglilitis daw at ang ginawa ng NTC, ang ginawa nilang pagkansila na hindi naman naging successful lubusan sa franchise ng SMNI, ang pagpapakulong kay Pastor Kibuloy, ang pagwasak sa Kingdom of Jesus Christ, yan ay stage 1 approach. Ang stage 2 po ay impeachment, ang stage 3 ay ang pagkakaroon ng pag-aresto kay Duterte, Rodrigo Duterte, sa ICC na papasok dito with Interpol request to assist ang PNP. Lahat ng ito po pinagplanuhan at ang nakakabahala ay mga pamunuan po ng gobyerno ang nandun. At ang nandun kasama ay ang isang personality at may iba pa siyang mga kasama na identified sa CPP, NPA, NDF, urban operations and urban leaders. So yan po ang mga bagay na pinanindigan ni Ka Eric. Right now, I am very willing through the program of Pulso ng Bayan na ipatawag ako ng National Security Council. Ipatawag ako ng National Defense Department at ng National Intelligence Coordinating Agency o ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. At upang ilahad ko po ang buong detalye ng aking nalalaman tungkol dito sa mga pagmi-meeting sa safe house, sino po mga nandun, sino po ang mga involved. At isa po nakakabahala dyan, Brother Jade, kung bakit ang interview na ito is very relevant, ay ang involvement ng CPP, NPA, NDF. Hindi lang nakahaka, kundi isang napakalaking pakikipagsabwatan, a grand conspiracy design to create political chaos and bring down and paralyze totally the political integrity and political status of the Duterte political camp. At ito ay isang
mahabang proseso. Last year pa sinimulan, in fact. Bago po mangyari itong mga impeachment trial, stage 2 po ito, may stage 1 attack na ginawa at ang stage 1 attack is tanggalan ng prangkisa ang SMNI, tanggalan ng mga mahalagang program na talagang malakas ang impact sa public opinion, lalo na po ang programang Gikan sa Masa para sa Masa at ang Laban Kasama ang Bayan, which is special request nila Franz Castro at ng Communist Party representative sa pagpupulong na ito. At ang pangatlo ay ang pagkakaroon ng arrest warrant at papapasukin na ang International Criminal Court para tanggalin si Rodrigo Duterte. Pati po itong quadcom na ito ay nasa disenyo nila. So hindi po ito pambihirang kalagayan that is very important na ngayon ay nabubulgar at kailangan pong makita ng taong bayan kung bakit tayo lalabas sa January 13 sapagkat ginugulo ng sadya, hindi nagkataon, ng mga puwersang mapangwasak sa lipunan at nakasakay sa ngayon sa political rivalry na ito upang palubhain at palalain ang kondisyong politikal at ang resulta nito ay lulugmok ang ekonomiya at magkakaroon ng kaguluhan. Yan ang nakakabahala, Brother Jade. And now I challenge and call on the National Security Council, on the National Department of Defense, and the Armed Forces of the Philippines to call ka, Eric, and I will reveal everything. Itong binubulgar ko ngayon sa pulso ng bayan ay handa kong sumpaan at handa kong mag-execute ng judicial affidavit including ang aking witness na dating kadre din na talagang naganap at nagaganap ang conspiracy to bring down the government by bringing down political conditions na maglulunsad ng kaguluhan sa ating bansa. At ang orchestrator ay CPP, NPA, NDF, urban cadre operators at kinokonsente ng ilang government leaders. Alright. Kay Eric C. Partner Admar, kasama ko dito, may mga karagdagang katanungan sa inyo. Kay Eric, maayong buntag. And sa tingin nyo, kung itong pinagkakabalahan nila ngayon, na alam naman natin, kitang-kita naman natin, na paghahanda, lalo-lalo na sa 2028 elections, ay kung ipinagtuunan pala nila ng pansin para sa ikalalago ng Pilipinas, nakikita mo ba na malaki na ang lipad, tayog ng Pilipinas ngayon at the same time? Hindi na magkakaroon ng 63% na nagsasabing mahirap pa rin ang mga Pilipino kasi kaliwat kanan na yung kanilang gumastos na sila, ang dami na nilang inintroduce ng mga ayuda, pero siguro dahil mas tutok sila sa usaping politika, hindi nila tumbok yung sagot sa kahirapan kasi nga nauna yung interest sa politika kumpara sa pagtulong sa ating mga kababayan. Exactly the observation that you're making right now sa pulso ng bayan, Brother Admar. I agree. Kung hindi po nabulid at nagumon at nilamon ng maruming laro sa politika ang pamunuan ng gobyernong ito at hindi po pinagtuunan ng pansin ang paralysis and demolition job laban kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte at instead sila inakay at sila po ay naging inclusive partners of good governance. Tama ang observation po na ginagawa ng pulso ng bayan ngayon na talagang naka-take off na po ang ating bayan at ang ating kabuhayan at ekonomiya ay hindi po nalulugmok at nasasadlak sa mahirap na kalagayan. Halimbawa, dahil sa kaguluhang pangpolitika na ito na pinagtuunan ng pansin for the last almost 18 months na since last year pa, at ginastusan ng malaking mga pondong ito na pinakinabangan ng mga kalaban ng gobyernong gusto makapanumbalik sa kanilang lakas ng makapagasik ng kaguluhan sa ating bansa, lalo ng CPP, NPA, NDF, hindi sana nawala ang mahigit 4 na milyong turista. And 2.5 million of that foreign tourist arrival ay mga Chinese foreign tourists na naglalagak ng bilyong pondo at nagpapalakas ng ating turismo at napunta na ngayon ito sa Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei. Ito po ang mga bansa ay dati po ang mga bansang ito ang Pilipinas pong pinupuntahan ng mga turistang ito nang wala pa ang kaguluhang politika at maayos po ang mga relasyon ng political leaders. Pangalawa, hindi sana po tayo nawawalan ng humigit kumulang kalahating trilyon na peso in 2 years time. 500 billion pesos na po halos ang ayuda na ginagamit upang gawing pulubi ang mamamayan at gawing ipalimos ito sa kanila for political bribery and political corruption.
hindi naman nakakabalik ng maayos sa pundo ng bayan. E di sana nag-modernize ng agriculture natin. E di sana naging mechanized na at widely irrigated at highly sustainable collective large farming na ang food production natin. At yan po ang minumungkahi ni Pastor Kibuloy, ang modernisasyon ng kanayunan at ang modernisasyon ng agrikultura na siya dapat mag-propel o magtulak ng industrialisasyon ng ating bansa. Napakalaking pondo po itong mga ayuda na umaabot na ng mahigit kumulang 500 billion pesos ang nawawaldas. At hindi sana tayo nagumon sa mahigit 1 trilyon na mga flood control project na puro lang naman river clean up at mga hungkag na kinontrata ng mga hindi maintindihan na flood control at bridge na inaanod ng baha at napupunta sa bulsa ng mga nangungurakot na mga politiko, especially ang mga kontratista na mga kongresista din. Trillions of pesos po ito. At kung wala sana itong kaguluhang pangpolitika mga kababayan, hindi sana mas malawak at malaking industrial and work opportunity ang na-create natin. Mantakin mo 33% ng investment opportunity for the last 2 years napunta po lamang sa mga bansang Thailand, Vietnam at Malaysia at Indonesia, ay samantalang sa loob ng 2 taon halos nakaguluhang pangpolitikang ito na inaatupag ng pamunuan ng administrasyon ngayon, ang pinatunguhan ay pagkawala ng investments na siyang malakas na suporta kasama ang turismo upang mapalakas ang buong ekonomiya. I agree to the point na inyong nilalatag na ang magulo at maruming laro sa politika na pwede namang gawin yan during elections, hindi sa buong panahon ng pag-iral ng gobyernong ito ay puro politikang marurumi, ay sana po napakalaki po ng take-off ng ating bayan. At ang pinaka-nakakapanlo mo, Brother Admar, sa tanong mo, di sana tapos na ang problema ng communist terrorism na nagwasak ng ating bayan, pumatay ng ating mamamayan at nagpalugmok ng ating ekonomiya for the last 56 years. Itong CPP, NPA, NDF, wala na sana ito. Dahil nang umalis po at natapos ang gobyernong administrasyon ni Rodrigo Duterte, palugmok at pabagsak na sana sila. Yan ang mga nawalang pagkakataon na dapat maibalik natin kung bakit tayo magsasama-sama. Sa January 13, there are still more than 3 years na nasa administrasyon pa ang Marcos Jr. government. There is enough time to recover and redeem our country. And pinaka-latest ngayon na balita, yung ating passport, humina pa ng husto. No, mula sa 73 to 75 at sinasabi pa na yung ating tourist arrival bumaba rin, hindi na-meet yung mismong target. Maraming mga western companies na akala ko ba BFF tayo ng Amerika, pero sa mga kapitbahay natin dito sa Timog Silangang Asya, doon naglalagak ng puhunan. Maraming nawala na mga oportunidad sa atin. Kumbaga, sabi nga ni Pastor Apollo C. Kibuloy, yung pera naman taon-taon, budget taon-taon, napakalaki naman po yan. Ang utang natin lumaki rin. Kaso, ang problema dyan, nananatiling mataas yung nagsasabing sila ay mahirap. Kumbaga, hindi naging epektibo yung sinasabi nilang pamamaraan kontra kahirapan dahil nga ito siguro nakikita natin dahil puro politika na lang ang kanilang inaatupag. Kung meron man sigurong paglago na binabanggit nila, baka doon lang sa mga mayayaman, doon lang siguro sa mga oligarko, doon lang sa mga mayayaman na lalo pang yumaman, pero ang mga mahihirap ay nananatili o baka mas naghirap pa. Tama ka, valid observation talaga yan. Halimbawa, ito ngayon, maliban na tama ka, inadmit ng Department of Tourism 3 days ago na hindi na-meet ang target na mga almost 10 million tourist arrival. Mga kulang-kulang lang sa 6 million. So 4 na million ang discrepancy. At nang tiningnan ko ang history niyan, mahigit 2 million, 2.5 million Chinese tourists ang nawala sa atin in the last 2 years ng nakaupong gobyerno dahil sa kaguluhang pangpolitika na sinadyang gawin ng CPP, NPA, NDF at sinakyan ng ilang political leaders ng current government. Number 2, Brother Admar, nakakabahala din ito. Kahapon ko lang nakita sa balita at nabubulgar. Lalo pang nawawala ang pondo na pinaghihirapan ng mamamayan. Halimbawa, 3 billion pesos na pondo ng GSIS ininvest ng kanilang board na walang board approval. Pinalusot, walang board of trustees approval, walang review at walang authorized na pag-invest sa non-traded stocks o stock market o stocks ng mga kumpanya na questionably. Ito ay na-expose ngayon, Brother Admar, sa isang online platform news na bilyonaryo,
3 billion pesos of the GSIS fund ang sinabi ng Commission on Audit na dapat i-review ito at kung pwede mapatigil ito sapagkat walang board approval, ininvest sa dalawang kumpanya, inikutan ang regulasyon ng GSIS. Questionably talaga ito. At ito'y dugo at pawis ng mga empleyadong gobyerno at kawani ng pamahalaan na kanilang ini-expect na maging malakas ang state pension fund nila at ng ating support ng mag-retire kung mag-retire sila na mga kawani ng pamahalaan. Number 2, pinapabalik ng COA ang 2.3 billion pesos na ininvest last year ng GSIS sa naluluging kumpanya. Imagine 5 billion mahigit ha. Tama si Pastor Kibuloy. May pera ang bansa, may pera ang gobyerno, ngunit hindi maayos at matino at walang programa at direksyon na pinatutunguhang babalik sa ikauunlad ng mamamayan. Mismanaged and highly corrupted ang pundong ito sapagkat wala pong values ang mga namumuno sa gobyerno na makita ang kahalagahan ng pangangalaga sa pundo at hindi winawaldas. Ito pa, ang gusto nating klaruhin sa mga senador at kongresista, and even sa presidente. Walang bansa po na umunlad na ang modelo niya ayuda. There is no country in the world na umunlad siya dahil binuhos niyang pondo niya sa pag-aayuda. Ang ayuda na ginagamit ngayon na ito ay hindi ito ayuda para mapalakas ang buhay at kabuhayan ng mamamayan. Ito po ay political bribery fund para sa loyalty and operations pang politika upang bumida sa tao at hindi para palakasin ang kabuhayan ng taong bayan. Kaya tama na ngayon ay nalulugmok tayo dahil ang malalaking pondo nawawala, including po magtataas ng koleksyon sa SSS, contribution ng mga private sector employees, samantalang hindi makikita saan napupunta ang mga bilyong-bilyong pondo na ito. Ang pinakamalaking iskandalo ngayon na walang nagpapaliwanag, ayaw ipaliwanag, ayaw iulat, ang 500 billion pesos Maharlika Diskarte Fund. Imbis na Maharlika Investment Fund, lumabas na Maharlika Diskarte Fund. Hindi may paliwanag, walang report na walang parang bula ang itong tinatawag na highly hype, pinasalaan pa ng batas. Mga kababayan, Brother Admar and Brother Jade, yan po ang dahilan kung bakit nalulugmok tayo sa kahirapan. Dahil sa focus sa maruming laro ng politika, ambisyon na manatili sa poder at wasakin ang pagkakaisang pangpolitika, ang nasa sakripisyo po ang totoong interes ng mamamayan. Even ang budget, Brother Admar, walang budget para sa pagpapalakas ng healthcare insurance para sa mga mahihirap na pamilya. Tinanggal ang 74 billion pesos. Tinanggalan ng budget ang Armed Forces of the Philippines ng 15 billion para sa modernization. Hindi na ibalik ang 62 billion pesos na dapat ay suportang subsidyo sa pag-aaral at pagpapaunlad ng public education system at all levels. At ang pinakamaluba dito ay nagkaroon ng pork barrel na ang tawag ay Standby Fund for Infrastructure na umaabot ng 280 billion. At ito po ay malinaw na pork barrel sapagkat walang karapatan at walang tungkulin ang Kongreso na makialam sa pagpapatupad ng mga proyektong nasa poder ng Executive Department. Bakit mayroon silang naka-standby na pondo sa DPWH at hindi ito pinigilan ng Presidente? Yan po ang tawag ko dyan ay corruption budget. Ito paghahanda sa eleksyon ito. At malinaw na yan ang dahilan kung bakit ubos ang pundo, waldas ang ating kaban ng bayan at walang napupuntahang matino ang ating gobyerno in the last 2 years kasi inuuna ang pagpundo sa political bribery and political corruption even in the budget. Ayan. Ka-Eric, bilang huling mensahe mo para sa ating mga kababayan na nanonood sa mga oras na ito. Mga kababayan, ang gobyerno ito ay tinutulungan natin na magbago. Magkaroon ng tinatawag na redemption, renewal, and transformation. At yan po ang purpose sa January 13. Kapayapaan, pagkakaisa, para po maibangon ang tama at matino na pamamahala sa ating bayan at mapatigil po ang kaguluhang pangpolitika na nagaganap na hindi nagkataon kundi sinadya ng ilang grupong may masama at may kasaysayan ng pangwawasak sa ating gobyerno at sa ating bayan, which is the communist terrorist group of the CPP, NPA, NDF. Bagamat hindi natin yan may didiscuss sa entablado kung magtipon-tipon tayo sa January 13, but deep inside our heart and deep inside the broader aspect of public opinion discussion, kagaya nito, malinaw po na ang National Rally for Peace ay redemption and call for transformation and reform na maging matino at maayos ang ating pamamahala,
at magkaayos ang mga political leaders upang unahin po nila ang totoong agenda ng mamamayan, kabuhayan, ekonomiya, karapatan at ang pagtatag ng lipunan na hindi po nagagamit ng CPP, NPA, NDF at mga kalintulad na puwersa upang guluhin tayo at patuloy tayong malugmok sa kahirapan. Rally for Peace is also deep in our heart sa January 13 sa, I think, ang venue sa Quirino Grandstand will be the voice of the people kung bakit tayo pupunta doon sapagkat gusto nating matigil na itong kaguluhang pangpolitika na sinusulsulan at ginagamit ng mga pwersang binanggit ko at tayo po'y magkaroon ng matino na pag-aayos sa ating gobyerno at sa ating bayan. Maraming salamat, Ka Eric, sa inyo pong oras at sa pagbibigay ninyo ng impormasyon. Mabuhay kayo at ingat.